tatlong bagay sa Ebanghelyo ating napakinggan. Una ay yung tinatawag nating fraternal correction, pagkatama sa kapatid na nagkasala. Pangalawa ay ang kapangyarihang ipinagkaloob sa mga alagad bilang sabi nga natin ay nakatali hindi lamang sa pamantayan ng daigdig na ito, ngunit para sa langit. At yung pangatlo ay panalangin ng dalawa o tatlong lumalapit sa Diyos bilang kasama ng Diyos. Bahagi yun, yung pinaka-common na nabibigyan natin ng pagninilay ay yung tinatawag mo natin pagkatama, kapatid na pagkatama. Ito po ay bahagi yun nagsimula sa pagkatama ng isang kapatid. Hindi ho para malaman kung mas magaling ako sa iyo. Ito ay kung tawagin natin ay makapatid. Hindi ito para malaman na ikaw ang mas magaling kaysa sa kapatid mo. Ngunit sa pagnanais mo na alin na maimaling ang ugnayan ninyo bilang magkakapatid. Kasi sabi ko nga, isa sa mga epekto ng kasalanan ay naninira, sinisira ng kasalanan, lalo-lalo na ang ugnayan ng magkakapatid, ang ugnayan ng isang pamayan. Bahagi yun. Kaya kung inyong mapapansin yung din yung epekto ng kasalanan natin sa Diyos, pinaghiwalay tayo sa ating ugnayan sa Diyos, gawa ng kasalanan. Kaya nga binanggit dito ang ilang mga elemento. Una, maging maliwanag kung ang kapatid mo ay nagkasala sa iyo. Mahalaga o makita. Hindi yung nagkasala sa kapwa ninyong magkapatid. Ngunit maliwanag ito na nagkasala sa iyo. Ikaw yung pinagkasalanan. Hindi ka lamang isang, kung tawagin dito'y nanonood, o kabahagi lamang na hindi ka involved. Ika'y maliwanag na involved. Yung kapatid mo na nagkasala sa iyo. Hindi yung ikaw ang nagkasala sa kapatid mo. Ikaw mismo ang pinagkasalanan ng kapatid mo. Bahagi yung kinikilala ni Donale na you are first hand involved. Tayo kung minsan mahilig tayo makisausaw sa may problema na may problema. Hindi naman natin alam yung pinaka-punot dulo. Kaya kung minsan huwag tayo masyadong magmamagaling. Kasi kung minsan ay akala natin ay tayo ang makapagbibigay ng solusyon. Wala namang kayong autoridad. Itong authority nito yan sa iyo nagkasala ang iyong kapatid. That is your authority.
Kasi you are primarily involved. At ikaw ang partido na pinagkasalanan. So bahagi yun, dapat o maging maliwanag yun. Kaya ano yung gagawin? Pagsasabihan. Pagsasabihan. Hindi po ito yung kuminsan mayroong tinatawag na ngayong panahon na ito, na ang tingin sa sarili ay victim, pero siya pala yung nagwawalang yan. Mayroon ng gano'n ngayon papakiramdam siya na siya ang biktima, ay kuminsan ay siya naman talaga yung nagkaargabyado. So, hindi po ito kunyari victim ka. Talagang maliwanag na rin na ikaw ay victim. Hindi kunyari lang. Bahagi yun. Kasi may mga pagkilos ngayon na kuminsan yung mga taong gumagawa ng masama, ang style ay mabigtim. Sila pa yung pinagkasalanan. Samantalang sila yung nangunang gumawa ng kalokohan. Kaya dapat maging maliwanag ko yun. Pangalawa ay bahagi ng na ginawa mo ng paraan na kayo ay magkasundo. Kasi mayroon kayong samahan at ayaw mong masira ang itong samahan ninyo. Kasi pwede naman na ako yung pinagkasalanan, pabayaan ko na lang. Hindi ko na papansinin. Sabi nga natin, ika-cancel ko na lang yung tao na ito. Hindi ko na papatulang. Pero dito, ikaw pa rin yung gagawa ng pagkakataon na kayo ay magkasundo. Bakit? Gawa ng inyong samahan. Na manapahalagahan ninyo yung inyong samahan. Kahit na maaaring hindi na ito may babalik sa dati nitong katatayuan, pero at least ay mapahalagahan yung samahan. Pangatlo ay sabi nga, tsaka lang ka magdadala ng ibang tao. Kuminsan bago natin sabihin sa mismo tao, alam na ng buong bayan. Hindi, dapat muna ay kayo munang dalawa. Tsaka ka lang kukuha ng isa o dalawa kung sakaling hindi kayo magkasundo. Kaya po kuminsan may mga pagkakataon na hindi na nagkakasundo, bakit? Wala naikismis na sa buong bayan. Bahagi yun. So, ibig sabihin ay pinakapamantayan ay hindi magkaayos, ngunit siraan. Ay kuminsan sabi nga natin, akala kasi kuminsan ng tao ay ang katotohanan ay nasa unahan. Kung sinong unahan ang makasumbong, kung sinong unahan ang pahayag, ay bahagi yan ng bullying. Kung minsan binubuli natin yung tao. Kasi bakit? Ay nabanggit na natin sa iba yung side natin. So, ang tawag na doon ay bias na. Bias na. Kasi bakit? Yung side lang natin ang nasabi. At nasabi na natin sa iba. So, bahagi yun.
Kaya mahalaga na kayo munang dalawa. Tsaka lang kukuha ng dalawa o tatlo kapag hindi kayo nagkasundo. Pangatlo, ay dito ay papasok na mismo yung pagkilos ng simbahan. Yung bahagi yun, yung komunidad. Pero ulitin ko rin uli, ay pagkakataon na huwag natin kalimutan yung first step. Dapat yun muna ang nauna. Eh, Father, nasabi ko naman sa kanya, pagkatapos na unang second and third step, ay hindi. Ay tawag natin dito, may bahid na pagkiling na alin ang gusto mong panghawakan ay yung kinikilala mo lamang na katotohanan. Hindi yung alin, hindi mo pinaalagahan yung tao at yung inyong ugnayan. Kasi nga, kahit na anong kagandahan ng katotohanan, ngayon kinikilala ng batas natin yung kinikilala ng batas ngayon na alin, yung libel, kahit totoo yung sinasabi mo, pero dahil gusto mong manira, eh pwedeng ipasok sa libel. Yun batas ng gobyerno. So hindi yung lahat ng sabihin mo, hindi. Katotohanan ito natin. Ang tunay na katotohanan ni alin ay para sa ikabubuti mo at para sa ikabubuti ng kapwa mo. Yun ang mas malaking katotohanan. Hindi yung alin, yung katotohanan ng pangyayari, pero makasisira sa ugnayan ninyo bilang magkaibigan, bilang magkapatid, bilang isang komunidad. Hindi yung katotohanan yun. Yun ay alin. Yan ay, kung tawagin natin ay maling muka ng katotohanan. Kasi naninira yan naninira yan. Kung talagang naiintindihan natin ang kaalagaan ng katotohanan, ang tunay na katotohanan na niyan, bumubuo, nag-aayos, papalago. Hindi kailanman ito naninira. Kaya bahagi yun, kaya sabi nga natin, dun sa pangatlo, ay doon mo lang ituturing natin, entail o isang publikano. Bakit? Ay ito yung tinatawag natin na yung ayaw niyang magbago sa nakikita niyang pagkakamali. Pinaninindigan niya yung kanyang kamalian. Nasa gitna ng katotohanang pinangahawakan ng lipunan at dito at ng simbahan ay hindi na niya binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya bahagi ko na kung saan ay makita ko natin na maging bahagi rin ng aming pagkilos. Sapagkat baka mamaya nagugulagan tayo na baka mamaya akala natin nasa atin pala yung katotohanan. Pero bigyan natin na higit ng pagninilay kapag ito ay nagwawasak. Hindi ito tunay na katotohanan. Kasi ang tunay na katotohanan ay alin, bumubuo sa bawat ugnayan, lalo-lalo na sa ugnayan natin sa Diyos.